Sa paglipas ng panahon, malaki ang nagagawang pagbabago ng social media at iba pang online platform sa bawat isa. Nagagamit ito bilang malayang pagpapahayag ng saloobin at pakikipagpalitan ng mga opinyon na minsan ay malaki ang naitutulong. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi maiiwasan ng kumakalat din ng mga fake news, violence, cyberbullying at iba pa na nakakasakit at nagdudulot ng seryosong epekto sa kalusugan ng isang tao. Kaya naman mas pinaigting na panukala ang inihahain ngayon sa Senado para bigyan ng proteksyon ang mga magiging biktima nito. Tunghayan ang iba pang nilalaman ng panukala sa report na ito. Isinusulong ngayon ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ang Anti-Online Hate and Harassment Act na tatawagin din bilang Eman Atienza Bill na naglalayong mas paigtingin ang proteksyon ng vulnerable sectors kabilang na ang mga kabataan laban sa lumalalang paglaganap ng cyberbullying, defamation at fake news online. Sa ilalim ng inihaing panukala, mapaparusahan ang lahat ng mapapatunayang sangkot sa pagpapakalat ng anumang uri ng maling impormasyon online na makakaapekto sa mental at emotional health, social reputation at self-esteem ng isang tao na magdudulot sa kanya ng seryoso at malalang depresyon at anxiety. Sakop nito ang lahat ng online hate harassment, cyber libel gamit ang kahit anong uri ng digital information and communication technology o ICT platform o devices. Kabilang sa inilalarawan ng batas na labag sa Eman Bill ang pagpapahayag ng galit, karahasan at pagbabanta sa isang tao o grupo. Diskriminasyon naman kung kinukutya dito ang health status, edad nito, kapansanan, paniniwala sa politika, relihiyon, kultura, economic status, gender o sexual orientation. Inaatasan din ng panukala ang mga digital platforms na i-monitor, alisin at i-report ang mga kaso ng online abuse na ipinopost online. Saklaw din ito ang pagbuo ng Victim Support and Protection Program na magbibigay ng psychosocial support at legal assistance sa mga magiging biktima na pangungunahan naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Health o DOH at Department of Justice o DOJ. Ang mga nabanggit din na ahensya ang mga ngasiwa rin sa mga guilty sa kaso sa ilalim ng batas. Aresto mayor o pagkakakulong naman ang kaharapin ng mga mapapatunayang lumabag sa batas. Bukod pa dyan ang multang hindi bababa sa 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos sa unang paglabag. Pagkakakulong din at pagmumulta ng 100,000 pesos hanggang 200,000 pesos sa pangalawang paglabag. Hindi naman sakop ng mga parusa ang sinumang masasangkot kung ito ay edad 18 taong gulang pababa. Sa halip, sasailalim lamang sila sa counseling at pangaral tungkol sa digital space at iba pang hakbang. Ipinangalan ni Senator J.V. Ejercito ang nasabing panukala sa kilalang social media personality na si Eman Atienza na kamakailan lang ay pumanaw kung saan biktima ito ng online hate. Ipinagbigay alam naman ng Senador ang Eman Atienza Bill sa mismong pamilya nito na si Kuya Kim Atienza at asawa nitong si Felicia nang personal itong bumisita sa burol ni Eman at ipresenta ang panukala. Ang ipinapanukalang batas ay suporta na rin sa Republic Act No. 10175 o the Cybercrime Prevention Act of 2012. Batay sa pag-aaral ng Department of Information and Communication Technology o DICT, kabilang ang online libel na defamatory post at public shaming sa social media bilang isa sa 5 pangunahing cyber-related complaints ng publiko sa buong bansa noong 2024. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.